So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content and for today's video, Xiaomi Redmi Note 15 4G. Full review na natin. Tara, pag-usapan natin. So yun mga idol, for today's video, pag-uusapan na natin or i-full review na natin ang Xiaomi Redmi Note 15 4G. So ito po yung pinakamura na Xiaomi smartphone na pwede natin ma-purchase sa Note 15 series ngayon 2026. And this time, since nagamit ko na to ng few weeks or almost a month, this time i-share ko na yung final thoughts ko about dito sa smartphone na to. So, ang dami na nating segment na ginawa dito sa Xiaomi Redmi Note 15 4G at ang dami rin nagka-interest dito sa smartphone na to dahil sobrang mura lang po dito sa ating product link. Ang SRP nito mga idol is around 11,000 pesos for the 8GB 128. So, let's check Yes, 11,000 pesos for the 8GB 128. Pero magandang balita kasi sa online, dito sa ating product link, mura nyo lang makukuha ang Xiaomi Redmi Note 15 4G, usually around below 10,000 pesos. Nakuha ko to ng super duper sale ng 7,500 pesos. So, ito sinasabi ko, ang pinaka mababa nyo na pwede makuha to is 7,000 pesos. Magbibigay po ako ng range sa inyo na 7 to 10,000 pesos possible price na pwede nyo makuha sa online dito sa Xiaomi Redmi Note 15 4G. Ang maganda kasi dito mga ka-J-Vlog, pag click nyo yung link natin dyan, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo. May magge-generate po na special voucher up to 1,000 to 2,000 pesos off. Depende po sa account. Pero sure ball yan na meron po kayong discount pa na makukuha doon, bukod doon sa sale price niya sa online. Kaya parati kong hinihikayat ang mga consumers natin na dyan po bumili sa ating product link para naman din makatulong sa discount dahil yan po ay pala collaboration ng YouTube Shopping at ang online platform sa mga consumers natin or sa mga viewers natin para magkaroon sila ng magandang deal when purchasing dito sa online. Okay? So dito nga sa ating review, pag-uusapan natin yung overall verdict na natin sa Xiaomi Redmi Note 15 4G kung sulit nga ba siyang i-purchase ngayong 2026. So yun mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga magandang features na pwede natin makonsider sa Xiaomi Redmi Note 15 4G at kung bakit isa to sa pinaka-the best, pinaka-sulit na 4G smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2026. Usapang display tayo mga idol. Ito, nandito sa akin yung predecessor niya, which is sa Xiaomi Redmi Note 14 4G kasi pinalitan ko yung sa father ko. So ito yung sa 4G, 14 4G. As you can see, it's flat display. Pero dun sa 5G version, it's curved display po siya mga ka-J-Vlog. Yun yung isa sa pinaka-solid na nagbago compared dito sa 4G version ng Note 14. Curved display siya, AMOLED, napakataas ang nits of brightness, 3200 nits of brightness. Napakalaki ng display, punch hole display pa mga ka-J-Vlog. Kaya to be honest, when it comes sa kanyang presyo na 7 to 10,000 pesos, ito ay isa sa pinaka-the best na display na pwede nyo makuha besides sa Samsung. Kasi yung Samsung A16, A17, ay yun ay may solid na Super AMOLED display for a price lang din na 7 to 10,000 pesos. Ang Xiaomi Redmi Note 15 4G, napakamura, below 10,000 pesos, curved display siya mga idol. Nakaka-amaze lang na sa pinakamura nila na 4G version, nakapag-provide sila ng flat display. Kasi doon sa Pro model ng 4G, flat display siya mga idol. Dito kasi curved display siya, which is very, very convenient. Sa ibang consumers natin, mas prefer nila ang curved display kasi premium yan eh. Kasi di ba before, ang mga curved display is nasa mga matataas na smartphone yan. Mid-range, flagship. Ngayon nakikita natin or very welcoming na nakikita na natin sa mga entry-level smartphones ang mga curved display. So pag manonood kayo, mag-scroll sa social media, maglalaro sa smartphone na to, ay paniguradong may enjoy yung viewing experience. Bibigyan kayo nito ng awesome premium viewing experience sa isang mobile device. Next mga ka-J-Vlog, the processor. So when it comes sa processor niya, it can handle games. MediaTek Helio G100. Pero for its SRP, to be honest, it's not a perfect fit. Pero kung makuha nyo to ng sale price like 7 to 10,000 pesos, definitely a good choice din ang MediaTek Helio G100. It can handle games. I know
Helio G100 is not optimized sa mga ibang games, especially sa Call of Duty Mobile. Kasi sa Call of Duty Mobile, I think for the graphics is medium lang available. Pero no worries. Yun ito napansin ko. Yes, nasa medium siya, malaking tulong yung AMOLED. So, ine-enhance pa yung graphics. Even though medium graphics siya, maganda pa rin sa paningin nyo yung paglalaro nyo ng COD dito dahil sa kanyang very vibrant, very sharp, at mataas na color accuracy ng Xiaomi Redmi Note 15 4G. So again, when it comes sa playing games, okay rin naman pong i-recommend itong smartphone na to. When it comes sa processor, same na same din sa very popular na Poco ay sa Tecno Pova 7 na meron MediaTek Helio G100 also. So, yun, hindi naman lahat ng mga consumers natin ay maglalaro or more on gaming-centric. Siyempre, iba gagamitin for work, multitasking, online business, for school. So, kumbaga, when it comes sa mga ganyang things lang or mga basic tasks, MediaTek Helio G100 can do that, can do the job, kumbaga. So, again, in short, hindi po mabagal ang processor ng Xiaomi Redmi Note 15 4G at sulit siya pag nakuha nyo ng under 10,000 pesos. Next yung camera. Sa camera, the good thing dito is 108 megapixel. Maganda, malinaw, sharp. Pero based on my observation while taking photo, lalo na sa direct sunlight or medyo mataas or medyo maliwanag, hindi masyado siyang overexpose. Yun yung napansin ko sa front-facing camera, si rear camera, medyo overexposed siya pag direct sunlight. Kailangan nyo pa itap na mabuti. Pag tinap nyo pa nga siya, medyo nagda-dark siya. Kaya kailangan maganda yung pagka-focus nyo sa subject para ma-meet nyo yung magandang photo quality. Kung hindi, overexposed siya or medyo dim. Yun lang naman, compare kasi sa Xiaomi Redmi Note 15 5G, tutok nyo lang ng ganon, yung autofocus okay na hindi siya overexposed. Sa Note 15 4G kasi, pag tinutok nyo, una, overexposed siya. Pag tinap nyo, dim, kaya ano nyo talaga susukatin nyo. Pero the quality or when it comes sa photo quality, malinaw naman na mapoprovide na itong smartphone na to. The sad part is the secondary camera, depth sensor, which is very useless, crappy, kumbaga. And wag nyo lang sabihin na dual camera to kasi yung pangalawang camera is useless. Compare sa Note 15 5G and Note 15 Pro 4G, na yung secondary camera nila is ultra-wide camera which is a good choice. Pero dito sa 4G version, so sa non-Pro, depth sensor which is very disappointing. Again, the main camera is great. The secondary camera is nakakalungkot lang. The good thing dito sa smartphone na to na wala sa 5G version is 60 FPS video recording. So, sa 5G kasi, sa non-Pro, it supports 4K video recording pero wala pong support sa 60 FPS Full HD 1080p. Hanggang 30 FPS lang po siya. Pero dito sa Xiaomi Redmi Note 15 4G non-Pro, it can support 1080p 60 FPS, which is very convenient sa mga content creators natin na sa murang halaga, it can shoot 60 FPS. The best thing din dito sa smartphone na to is yung kanyang dual speakers and sound by Dolby Atmos. Hindi lang yon, yung kanyang volume can boost to 300%. Beyond 100%, kumbaga. Alam mo, pag dual steer speakers na, malakas na ang outcome niyan. Dinagdagan pa nila ng volume booster, loudness is perfect na perfect sa Xiaomi Redmi Note 15 4G at later on sa ating video, syempre, share ko yung speaker test ko dito sa smartphone na to. Battery performance is great, superb, outstanding, lahat na ng pwede nyo masabi na maganda sa battery ay nandito na sa Xiaomi Redmi Note 15 4G. Based on my experience naman talaga to. Nung naglaro ko dito, napakunat ng battery. Nung nagda-download ako, the standby time is great. Casual things, ang tagal pong malubat ng smartphone na to. Hindi lang yon, support niya rin ang 33-watt fast charging tulad ng sinasabi ko sa mga ibang video ko. The best fit na or the minimum at least na charging rate na pwede na natin makuha for a 6,000 mAh battery capacity is 33 watts na meron naman sa Xiaomi Redmi Note 15 4G. Very convenient mag-charge, matagal pa siya malubat, perfect na perfect to i-recommend.
sa mga consumers natin ng primary tool nila sa work ay smartphone. Next, when it comes sa design, aesthetic, and ergonomics, yung kanyang form factor is solid. Di ba? 6,000 mAh siya, pero manipis, magaan. Yun yung maganda doon. Di ba? Hindi nyo akalain na pag hinawakan nyo to, ang laki pala ng battery niya. Compare doon sa Nubia V80 Max, nakaka-review lang natin, 6,000 mAh, mabigat, mataba. Di ba? Kaya yung ergonomics ng Xiaomi Redmi Note 15 4G, sobrang nagustuhan ko. The design and aesthetic, kumbaga eye-catching din naman yung design netong smartphone na to. Pero yun nga, kung titingnan nyo na malayuan to, mahirap i-identify kung 4G ka ba, 5G Pro, Pro Max, Pro Plus, di ba? Kasi lahat sila ay merong square-shaped camera module, pero pag tinignan nyo lang na malapitan, dyan lang na makikita na ma-identify yung mga text doon sa camera. Meron doon sa 5G, 200 megapixel, meron OIS, walang OIS sa 4G. Doon lang naman yung makikita or ma-identify yung design ng mga smartphones na yan. Kaya kung i-rate ko yung design nito, 1 ang lowest and highest. For me, mga ka-J-Vlog, perfect 10. Bakit? Yun nga, tulad ng sabi ko sa inyo, manipis kasi at sobrang gaan. So yun mga ka-J-Vlog, so far, yung mga nagustuhan ko sa Xiaomi Redmi Note 15 4G, very outstanding smartphone ngayon 2026. Nagmura yan nung launch date. Medyo bumalik lang sa price niya, pero mura pa rin siya sa online mga ka-J-Vlog. Kaya ngayong payday, ngayong double number sale, grab nyo na yung chance na makuha to ng bagsak presyo dito sa ating product link. Definitely mga ka-J-Vlog, maganda po siyang i-recommend sa mga consumers natin na naghahanap ng pangmatagalang smartphone. Bakit tinawin pangmatagalan? Yung operating system nito, masusupport to ng ilang OS update. Yun din ang maganda dito sa smartphone na to. Pero again, parati kong pinaglalaban yung nakaka-disappoint lang na parts sa HyperWest is yung andaming ads. Yun lang talaga masakit sa ulo doon yung ads niya. Pero nakikita ko sa comment, you can turn off the ads, which is okay naman. Pero gagawa ko ng video about dyan. Pero yun nga, in the first place, dapat wala yan. Okay? So yun lang na mga J-Vlog. Overall specs, maganda at pangmatagalan din naman itong smartphone na to. Ngayon, explore natin yung design and aesthetic nitong si Xiaomi Redmi Note 15 4G. So as you can see, when it comes sa kanyang design is very identical din naman sa Xiaomi Redmi Note 15 5G na counterpart niya kumbaga na 5G version. Pero napakaganda, no? Ang laki rin ng revamp niya compared dun sa Note 14 4G. Pa-curve na siya overall, harap at likod. Mas manipis na siya compared dun sa Note 14 4G. And yun, mas slick na yung design nitong smartphone na to. Polycarbonate pa rin yung back cover niya. Matte finish overall, wala naman siyang any glossy finish. Dito naman sa camera, meron tayong, as you can see, pag malayo, para siyang quad rear camera setup. Pero in reality, isa lang po ang gumaganang camera dyan. Itong 108 megapixel niya, it is AI camera. Ito is depth sensor na very useless, design, tapos flash. So, ayun, maganda naman yung naging outcome nung design neto. At parehong-pareho rin yung design ng camera niya sa lahat ng Note 15 series and even Poco M8 series. Dito naman sa right side, makikita natin na meron tayo dito power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, meron tayong secondary speaker grills, IR blaster, and yung microphone. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba naman is a SIM tray, Type-C port, microphone at yung kanyang speaker grills. So, pag bibili nyo tong smartphone na to, good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. At ito po yung free na jelly case na kasama dito, which is very nice. Hindi na siya transparent, mas okay na siya mga idol, di ba? Kumbaga, pag sa transparent kasing jelly case, naninilaw yon, ito, all goods na siya. Ang laki rin ng screen, 6.77 inches. Tignan nyo naman kung gaano kanipis itong smartphone na to at pa-curve na talaga siya. Punch hole display, AMOLED display, at ang taas ng nits of brightness na 3200 nits of brightness. So next, explore natin yung camera app ng Xiaomi Redmi Note 15 4G. So ayan nga, meron tayo ditong lens niya na 24mm. So 1x siya. Pwede natin gamitin yung 28mm niya. So, para siyang fusion camera na parang mayroong macro lens, ganyan. Ayan, no. Iba-iba yung ng zooming ng lente niya. Diba? So, meron tayong 3x zoom na hanggang
Uy, mataas ang zoom nito. 20 times digital zoom tayo. Ang sad part lang dito sa Xiaomi Redmi Note 15 4G is wala po siyang ultra-wide camera na meron yung 5G at yung Pro model nito. Sa video naman, meron siyang support sa 1080p video recording 60 FPS. So wala siyang 4K. Ito naman may 60. Yung Note 15 5G, merong 4K pero walang 60 FPS. Ayan. Meron tayong Ultra HD, Portrait Mode for background blur. Ayan. Meron tayong Pro Mode. Okay. Tapos sa front-facing camera, malinaw din ang front-facing camera nito. Ayan, meron tayong Portrait Mode dito. Meron tayong Photo Mode. Ayan. Beautification na very helpful sa mga consumers natin. Yan din naman ang isang main na feature ng isang front-facing camera, di ba, yung kanilang beautification. Sa video naman, ang pinakamaks na resolution na ma-offer niya is 1080p, 30 fps mga idol. So wala siyang support sa any 60 fps sa front-facing camera netong smartphone na to. So yun lang naman mga J-Vlog, very simple lang naman yung camera app ng Xiaomi Redmi Note 15 4G. So next speaker test tayo dito sa Xiaomi Redmi Note 15 4G. So syempre mag-play tayo ng vlog ko sa YouTube. So meron siyang 300% volume. So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. So dito tayo gating medyo CMD Gadgets. Install XB02 second floor din sa San Juan. Maganda yung bass, buo. Tayo ng mga iPhone sa kanila. Loudness, okay din. Ang mga available yun sila dito sa kanilang lunching tindahan. Let's go. So kung i-rate ko ang speaker ni Xiaomi Redmi Note 15 4G 1 and loss and ang highest ang score ko dito nasa perfect 10. Dual steer speakers na siya, malakas. Tapos dinagdagan pa to ng volume booster na up to 300% volume. So biometrics test tayo dito sa Xiaomi Redmi Note 15 4G. Unahin muna natin yung kanyang in-display fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa kanyang fingerprint scanner, ayan, fast and accurate naman. Next is face unlock. Ayan, nag-check na. Hindi ko siya naset ng automatic eh. Okay, bilis din. Okay. So biometrics dito, face unlock or fingerprint scanner, fast and accurate naman. So video sample rear camera of the Xiaomi Redmi Note 15 4G. So pinakamax resolution is Full HD 1080p 60 fps. So no support for 4K video recording dahil sa 5G version yon. And as you can see, napakalinaw naman, and pwede tayo mag-zoom. 2 times zoom hanggang 6 times digital zoom tayo dito. May chicks dun, oh. Ayan. So video sample front-facing camera of the Xiaomi Redmi Note 15 4G. So pinaka-max resolution niya is Full HD 1080p 30 fps. So wala siyang support for any 60 fps pagdating sa front-facing camera. It only support 30 fps, 60 fps sa rear camera lang siya. Ayan, malinaw kasi syempre talagang turok na turok yung araw sa atin ngayon, no? Outdoor shots, napakalinaw dito sa Xiaomi Redmi Note 15 4G. Ayan. So yan ang ating full review dito sa Xiaomi Redmi Note 15 4G. The main question, Lods, sulit po ba itong i-purchase ngayong 2026? The quick answer dyan, definitely yes. Isa to sa pinakamagandang 4G na pwede nyo ma-purchase under 10,000 pesos. AMOLED display, curved display, dual steer speakers, large battery, outstanding chipset, great camera, fast charging, makunat ang battery, marami, maganda design, 'di ba? Hindi niyo akalain
na-meet lahat ng Xiaomi yung ganyang specifications sa murang halaga lang na smartphone. Kung comparing sa mga ibang brands, maganda talagang i-recommend din ang Xiaomi Redmi Note 15 4G sa inyo. Kaya kung interested kayo, again mga ka-J-Vlog, ito na yung time nyo makuha to ng sobrang mura dito sa ating product link. So, i-click nyo na yung link na yan dahil mura at bagsak presyo lang dyan ang Xiaomi Redmi Note 15 4G. So, again, sobrang impressed ako sa smartphone na to. Meron din tong Pro model na counterpart kung gusto nyo makuha ng top of the line na 4G version ng Xiaomi. Meron naman sila and I think for the sale price nun is pwede nyo makuha around 10,000 pesos din yon, 11 to 10,000 pesos. Pro model na siya, G200 Ultra. G200 yung chipset niya and 200 megapixel camera with ultra-wide camera. Maganda rin, marami ring specs na upgraded doon sa Pro compared dito sa non-Pro. Gagawa rin tayo ng phone comparison about dyan mga ka-J-Vlog. Stay tuned lang. Pero yon, hopefully nakatulong po tong full review natin kung nagde-decide kayo bumili ng Xiaomi Redmi Note 15 4G. Kunin nyo na yung voucher na to. Dito sa ating link, paniguradong malaking tulong din yan sa pag-purchase.